Sa aklat ng Etsodo, ang paglipat ng mga Israelita sa Ehipto ay nagsimula sa panahon ng tagutom, kung saan si Jose, ang anak ni Jacob, ay naging mataas na opisyal sa Ehipto. Dahil sa kanyang pamumuno, nagbigay siya ng pagkain sa kanyang pamilya at sa mga taga-Kanaan. Sa paglipas ng panahon, ang mga Israelita ay dumami at naging makapangyarihan. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang umakyat sa trono ang bagong hari na hindi nakakaalam kay Jose. Nagsimula siyang mangamba sa pagdami ng mga Israelita, kaya't ipinataw niya ang mga pahirat sa kanila. Sila ay ginawang mga alipin at pinagtatrabahuan sa mga proyekto, lalo na sa pagtatayo ng mga lungsod. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na dumami ang mga Israelita, kaya't lalo pang kinahiyapan sila ng mga taga-Ehipto. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, ipinanganak si Moises. Upang mailigtas siya mula sa utos ng hari na patayin ang lahat ng sanggol na lalaki ng mga Israelita, itinago siya ng kanyang ina sa loob ng 3 buwan at sa huli ay inilagay siya sa isang basket sa ilo. Natagpuan siya ng anak na babae ng paraon at inampon siya. Kaya't lumaki si Moises sa palasyo ng paraon, kahit na siya ay isang Hebreo. Ang mga kwento sa Etsodo, 1-2 ay naglalaman ng mga tema ng paggitiis, pag-asa, at ang pagbuo ng pagkakakilanlan, na nagiging batayan ng hinaharap na paglabas ng mga Israelita mula sa Ehipto. Sa isang bundok sa Sinai, tinawag ng Diyos si Moises mula sa isang nagliliyab na palumpong. Sinabi ng Diyos na nakita niya ang pagdurusa ng kanyang bayan sa Ehipto at nais niyang palayain sila. Ipinagkatiwala niya kay Moises ang misyon na makipag-usat sa paraon at ipaalam ang utos ng Diyos na pakawalan ang mga Israelita. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Moises, tumanggap siya ng mga tanda mula sa Diyos upang patunayan ang kanyang misyon. Kasamang kanyang kapatid na si Aaron, nagpunta sila sa Ehipto at ipinaliwanag ang plano ng Diyos sa mga Israelita. Tumanggi ang paraon na palayain ang mga Israelita, kaya't nagbadala ang Diyos ng 10 salo. Ang mga salot na ito ay nagsimula sa tubig na naging dugo, asunod-sunod na mga salot ng mga palaka, langaw, sakit ng hayop, mga sugat, hagupit ng granizo, at iba pa. Ang huli at pinakamabigat na salot ay ang pagpatay sa mga panganay ng bawat pamilya sa Ehipto. Ipinag-utos ng Diyos na ipagdiwang ang Paskwa, kung saan ang bawat pamilya ay dapat tumatay ng isang tupa at ipahid ang dugo nito sa kanilang mga pinto. Ang mga Israelitang may marka sa kanilang mga pintuan ay hindi nadapo ng salot, habang ang mga Ehipsyo ay nagdusa. Sa wakas, nagbigay daan ang paraon at tinakawalan ang mga Israelita. Sa kanilang pag-alis, daladala nila ang mga ari-arian at umalis ng mabilis. Pumulong ang Diyos sa kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng haliging ulat sa araw at haliging apoy sa gabi. Habang naglalakbay, hinabol sila ng mga Ehipsyo. Nang umabot ang mga ito sa dagat na pula, nagbasya ang Diyos na hatiin ang dagat. Nakatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa, ngunit nang sumunod ang mga Ehipsyo, ibinalik ng Diyos ang tubig at nalunod ang mga ito. Matapos ang kanilang tagumpay, umawit ang mga Israelita ng awit ng pasasalamat sa Diyos. Ipinahayag nila ang kanilang pananampalataya at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa kanila. At kung nagustuhan nyo ang aming pagsasadula, i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming mga bago pang parating na video. Maraming salamat. God bless.